Ang mga ibong mandaragit ay kabilang sa pinakamapagtagumpay at pinakamaraming uri ng mga gaso sa mundo kasing bilis ng kanilang panganib. Dahil sa kanilang kakayahang lumipad, nakapag-angkop sila sa mga pinakahindi pangkaraniwang tirahan at natutong manghuli ng halos anumang biktima mula sa maliliit na insekto hanggang sa malalaking hayop. Ang halimaw sa video ay isa sa pinakamalaki at pinakamapanganib na mabalahibong mandaragit na madalas umatake ng mas malalaking biktima. Mabilis silang sinisunggaban sa unang makita kahit lumilipad pa. Dahil dito, nagdudulot sila ng panganib sa tao. Kilalanin ang ginintuang agila. Ang ginintuang agila ay isa sa pinakamatagumpay at laganap na ibong mandaragit sa mundo. Bukod sa pagiging kilala sa paglipad sa pinakamataas na impapawid, kilala rin ito bilang isa sa pinakamabangis. Matatagpuan ang kahangahangang nilalang na ito mula Mexico hanggang kanlurang Hilagang Amerika at Alaska. Minsan lang din sila lumabas sa silangan. Makikita rin ang ginintuang agila sa Asia, Hilagang Aprika at Europa. Mas gusto ng ginintuang agila tumira sa malalawak na bundok at kapatagan dahil sa laki ng pakpak nito, hindi siya epektibo sa makakapal na kagubatan. Kung malapit sa bahay ng tao ang tirahan niya, gumagawa siya ng pugad sa matataas at patayong lugar gaya ng teleponyo tore. Mahilig sa matataas na lugar ang ibong ito. Sa pagpili ng pinakamataas para sa pugad, sinisiguro niyang ligtas ang mga itlog mula sa mga mandaragit na di kayang umakyat tulad ng ginintuang agila. Ang malaking katawan ng ginintuang agila ang tumutulong sa kanya maabot ang matataas na lugar. Ang ginintuang agila ay umabot ng 1 metrong haba, 7 kilo ang bigat at may pakpak na hanggang 2 tuldok 5 metro. Pero hindi lang sukat ng katawan ang kailangan para maabot ang lipad ng ginintuang agila. Malalapad ang pakpak ng ginintuang agila at napakatalas ng paningin, isa sa pinakamatalas sa lahat ng organismo. Dahil dito, kahit mataas ang lipad, malinaw nitong nakikita at nahahabol ang mga biktima sa lupa gamit ang bilis nito. Ang supraorbital ridge ng ginintuang agila ay nagbibigay ng matinding itsura at proteksyon mula sa araw, habang ang nictitating membrane ay nagpapanatiling mamasa-masa at nag-aalis ng alikabok sa mata. Ang pagtuon ng mata ng ginintuang agila at iba pang ibon ay hindi lang sa pagbabago ng kurbada ng lente tulad ng mamal, kundi pati sa paggalaw ng lente kaugnay ng retina. Kasabay nito, sa retina mismo, may 2 bahagi na pinakamalinaw ang imahe, hindi lang isa dahil ng sa mga mamal at karamihan ng ibang ibon. Dahil sa mga adaptasyong ito, nakikita ng ginintuang agila ang mga bagay na kasing laki ng liebre kahit ilang kilometro ang layo. Kayang manghuli ng ginintuang agila kahit anong oras, pero kadalasan tuwing umaga o gabi ito nangyayari. Habang nangangaso, matagal itong lumilipad gamit ang paakyat na agos ng hangin. Ngunit minsan, lalo na kapag maulap ang panahon, mas gusto nitong magmasid ng biktima mula sa mataas na lugar, halimbawa sa puno o mataas na bato. Kadalasan, ang biktima ng ginintuang agila ay mga hayop na medyo maliit, halimbawa mga marmot. Liebre ang pangunahing pagkain ng mabagsik na mga ngaso. Ang malalaking liebre ay kayang tumimbang ng 8 kilo at tumakbo ng hanggang 70 kilometro kada oras. Pero kahit yon ay hindi sapat para makatakas sa ginintuang agila. Ang bilis nito sa karaniwang pahalang na paglipad ay maaring umabot ng 130 kilometro bawat oras, at yon ay sapat na para makahabol sa kahit anong hayop sa lupa. Kung sumisid ang ginintuang agila para sa biktima mula sa mataas na lugar, maaari itong umabot ng bilis na 320 kilometro bawat oras na nagbibigay daan dito na halos agad mahuli hindi lang ang anumang hayop sa lupa, kundi pati na rin ang anumang ibon. Maliban sa peregrine falcon, siya lang ang nilalang na mas mabilis kaysa sa ginintuang agila. Hindi madalas mabiktima ng ginintuang agila ang ibang ibon, pero kaya nitong patayin kahit malalaking ibon gaya ng mga tagak kapag may pagkakataon. Kahit mas gusto ng ginintuang agila ang buhay na biktima, kumakain din sila ng bangkay, kaya malaki ang ambag nila sa natural na pag-recycle ng kalikasan. Ang malalaking kaperkili, biktima ng ginintuang agila, ay naninirahan sa makakapal na kagubatan. Ngunit nawawala ang pag-iingat sa panahon ng pagpaparami, kaya madali silang nabibiktima.
Kung mapansin ng ibon ang panganib sa oras, maaari nitong maiwasan ang pag-atake. Kadalasang biktima ng ginintuang agila ang iba't ibang uri ng soro. Kahit mabilis at matutulis ang ngipin ng mga soro, halos imposible silang manalo laban sa adultong ginintuang agila. Pinapakita nito ang lakas ng ginintuang agila kahit ikumpara sa hayop sa lupa. Maaring umabot sa 8 sentimetro ang haba ng mga kuko nito at mas malakas ng ilang ulit ang puwersa ng pag-ipit ng paa nito kaysa sa kamay ng tao. Sa pag-atake, malalim na tumatagos ang mga kuko sa katawan ng biktima, nasisira ang mga ugat ng dugo at organo, kaya mabilis itong namamatay. Kapag nangangaso ng malalaking hayop tulad ng usa at iba pang ungulat, dapat tamaan ng kuko ang mahahalagang bahagi ng katawan, gaya ng leeg o gulugod. Kapag nagkamali si gintong agila at di niya matamaan ang mahalagang bahagi ng katawan ng biktima, maaaring tumagal o mabigo ang pangangaso at maging delikado pa sa kanya. Mas madalas, si gintong agila ay nangangaso ng malalaking hayop sa mga bundok. Dahil sa ganitong mga kondisyon, maaari nilang patayin ang mga ito hindi lang gamit ang kanilang mga kuko, kundi pati na rin sa simpleng pagtulak sa kanila mula sa mataas na bangin. Minsan, umaatake pa si gintong agila sa tao, lalo na sa mga bata. Bihira man ang ganitong pag-atake, may mga naiulat na kasong ikinamatay nito. Sa maraming ekosistema, si gintong agila ang nasa tuktok ng food chain at wala siyang katunggali sa lupa o sa himpapawid. Kahit ang mga medyo malalaking mandaragit sa lupa tulad ng mga coyote ay karaniwang nag-aatubiling agawin ng biktima mula kay gintong agila dahil kahit nasa lupa pa siya, nananatili siyang isang nakamamatay na panganib para sa kanila. Bihira rin makipagharap ang ibang mga ibon ng biktima sa gintong agila, kabilang ang puting buntot na agila na halos kasing laki niya, ngunit mas kumakain ng isda at maliliit na hayop. May ilang malalaking ibon, gaya ng Californianong kondor, na kayang palayasin maging ang gintong agila mula sa biktima. Paminsan-minsan, may malalaking kawan ng korbido na umaatake sa gintong agila. Karaniwang kalaban at kakompetensya ni gintong agila ay kapwa rin niyang gintong agila. Ang malaking laki at mahusay na kakayahan sa pagkatuto ang dahilan kung bakit naging popular na ibon si gintong agila sa pangangaso ng ibang mga hayop. Kadalasan, ginagamit ang gintong agila sa pangangaso ng kuneho at lobo, pero minsan tinuturuan din silang manghuli ng malalaking yungulat at maliliit na lobo. Ang gintong agila ay nagiging ganap na adulto sa edad na 5 at monogamous na ibon. Ibig sabihin, bumubuo sila ng magkapareha habang buhay na tumatagal ng humigit kumulang 30 taon. Kadalasan, 2 itlog ang nasa pugad, pero madalas isa lang. Ang pinakamalakas na sisiw ang nabubuhay. Pagkalipas ng 3 buwan, kaya nang lumipad ng sisiw at nagiging ganap na independyente matapos ang 6 na buwan. Noong ika-17 siglo, aktibong pinuksa ang mga gintong agila sa maraming bansa dahil sa pag-atake nila sa mga alagang hayop tulad ng kambing, tupa at guya. At inisip na sila ay isang hindi kailangang istorbo dahil pinaniniwala ang nagnanakaw sila ng mga sanggol mula sa kanilang higaan na lubang malabong mangyari. Sa kasalukuyan, sa karamihan ng mga bansa, protektado na ang gintong agila. Kahit medyo bihira ang ibon sa ilang lugar dahil sa lawak ng saklaw nito, mataas at matatag pa rin ang kabuuang bilang nito. Marami pa ring issue sa kapakanan ng mga maringal na nilalang, lalo na dahil sa paglubo ng populasyon ng tao sa kanilang tirahan. Malapit sa mga pamayanan, nakita ang dambuhalang ibon na nakuryente kapag nadikit ang pakpak o paa nila sa 2 kawad at nagdulot ng circuit sa poste ng kuryente. Nagtulungan ang mga mananaliksik, espesyalista at autoridad ng gobyerno sa paggawa at pagkalat ng disenyo ng poste ng kuryente na nagpapababa ng pagkakuryente ng mga raptor. Simula kalagitnaan ng 19 na daan at 70 binago ng mga kumpanya ng serbisyo ang mga post para maiwasan ang pagkakuryente ng mga ibon. May ilang bagong kable ng kuryente sa mga hindi urbanong lugar na inilagay ayon sa ligtas na pamantayan para sa mga raptor. Dapat nating maintindihan ang halaga ng ekosistemang kinasasangkutan ng gintong agila. Hindi lang ito ang pinakamahusay sa larangan ng falconry, kundi napakahalaga rin ito sa pagpapanatili ng matagumpay na balanse ng ekolohiya.
Ang gintong agila ay nangangaso ng mga mahina at may sakit na hayop, kaya natitiyak na ang malalakas lang ang nabubuhay. Nakatutulong ito sa ekolohiya sa pagbibigay ng tamang biktima para sa malalaking hayop sa lupa. Sa kasalukuyan, ang gintong agila ang pinakakilalang pambansang sagisag sa buong mundo. Ito ay itinakda bilang pambansang simbolo ng mga bansa tulad ng Albania, Alemanya, Austria, Mexico at Kazakhstan. Pinakamataas ang paggalang sa ibong ito ng maraming katutubong komunidad na itinuturing na sugo ng Diyos. Dahil lumilipad ang mga ibong ito sa mataas na bahagi ng langit, pinaniniwala ang mas malapit sila sa Diyos kaya sinasamba sila. May isang kilalang alamat tungkol sa balahibo ng agila sa mga komunidad na ito. Pinaniniwalaang ang balahibo ng agila ay para lang sa pinakamabubuting tao at sila'y pinoprotektahan ng Diyos. Sa mga sinaunang katutubong lipunan, ang balahibo ng agila ay iginagawad sa mga nagwagi sa digmaan at may natatanging talento. Dapat laging alagaan ng may-ari ang balahibo ng agila dahil simbolo ito ng makasaysayang halaga ng ginintuang agila sa kasaysayan ng tao. Tungkulin nating protektahan at alagaan ang ginintuang agila at tirahan nito. Sa ngayon, pinoprotektahan ng batas ang mga ginintuang agila. Pinoprotektahan sa Canada, Mexico at US ng Migratory Bird Treaty Act, kasama rin ito sa IUCN Red List at itinuturing na Least Concern. Kasama rin sa lista ng WWF, ito ay kinategorya bilang hindi na nanganganib. Ang mga agila, pati na ang kanilang mga balahibo, gayon din ang mga pugad at pahingahan ay idineklarang protektado ng WWF. Ay share ang opinion mo tungkol sa magandang, matalino, makapangyarihan at palihim na Imperial Hunter Assassin Killer Beast sa comments. Huwag mo rin kalimutang mag-iwan ng like sa video na ito, pindutin ang subscribe button at itap ang notification bell para sa mas marami pang kamangha-manghang hayop. Salamat sa panonood. Kita-kits sa susunod!